Hindi papahuli ang Rain or Shine Elasto Painters ngayong PBA Commissioner's Cup dahil sa pagkuha ng 6'11" big man import na ito na isang Cameroonian. Barangay Ginebra, predict nga ng isang Ginebra player na mas lalakas pangaraw in the future. San Miguel Beermen nakakita na ng inaasahang papalit muna habang wala si Benny Boatwright sa pwesto nito bilang import sa Commissioner's Cup. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Quincy Miller, ang isa sa pinakamatunog na nasa radar na ngayon ng import ng SMB na planong gamitin for 49th season ng PBA Commissioner's Cup. Matatanda ang una ng sinabi ni SMB head coach George Gallant na plano nilang ibalik si Benny Boatwright kung magaling na nga ito mula sa operasyon sa kanyang Achilles injury. So bagamat si Boatwright patuloy pang nagre-recover, mukhang dito muna kakapit ang SMB sa import nila sa EASL na si Quincy Miller habang nagpapagaling pa etong si Benny Boatwright. Si Quincy Miller ay kilala nga sa pagiging versatile scoring at may kakaibang ability rin pagdating sa reboundings na kaya niya nga pong mag-provide ng strong boost para sa lineup ng San Miguel. Bukod dyan, si Miller ay familiar na rin talaga sa system na meron ang Beermen. So abangan natin kung tuluyan nang i-activate ba ng SMB sa lineup si Quincy Miller para sa nalalapit na pagbubukas ng 49th season ng PBA Commissioner's Cup habang nagpapagaling pa at nagre-recover pa itong SMB champ import na si Benny Boatwright. Kenneth Kaji or kilala rin bilang Kenny Kaji, ang 6'11" Cameroonian import na kinuha ng Rain or Shine Elasto Painters para makatuwang nila sa kanilang kampanya ngayong 49th season ng PBA Commissioner's Cup. Si Kenneth Kaji 100% ng sa Rain or Shine maglalaro dahil ini-announce na nga po ng Ross sa kanilang official social media page ang pag-welcome dito sa nasabing 6'11" import na ito. Sa mga hindi familiar kay Kaji, kasalukuyang 36-year-old na ito. Dating naglaro sa University of Florida at University of Miami. At pagtungtong niya nga as pro player, sa liga siya sa Europa na malagi ng kanyang paglalaro. Kaya naman kung mapapansin nyo dito, yung kanyang playing style ng paglalaro ay modern big man. May kakayanang magbaba ng bola kahit nasa taas niyang 6'11". Malakas pagdating sa mga post game at higit sa lahat may shooting sa perimeter, especially sa 3-point area. Kaya naman magiging kaabang-abang itong big man import na ito na kung saan makikita natin yung kaya niyang matulong sa team bukod sa pagiging player. Malaki rin ang maitutulong nito sa pagiging gabay sa mga players din ng Ross dahil sa pagiging veterano nito. Mas malakas na Barangay Ginebra, yan ang pinaniniwalaan ni Joe Devance nang muling makasama niyang team. So bagamat hindi nakuha ng Ginebra ang kampyonato sa kakatapos lang na PBA 49th season ng Governor's Cup, proud pa nga rin siya sa ginawang laro ng mga teammate niya. Nakita niya nga rito yung mga young talented ng team at in the future para kay JDV, kung tuluyang magpupursige pa ang mga batang player na to, inaasahan ni JDV na mas malakas na Ginebra ang makikita natin sa future. So bukod kila Jeremiah, Jamie, Isaac, maging dito kay Holt and Ahamnisi, isa rin yung RJ Abarientos na rookie na pinaniniwalaan ngayon na magiging malaking impact sa Ginebra in the future. Ika nga ni Joe Devance, I can't wait to see him for 5 years from now how he's going to be dominating the league. So about kay JDV, bagamat kinapos ang Ginebra na team niyang pinaglalaroan sa kakatapos lang na finals, ay masaya pa rin naman siya dahil yung inaasahan niyang business trip noon pabalik sa Manila nauwi sa muling pagbabalik sa basketball career niya matapos ang 2 taong pagre-retiro niya. Biruin mo, 2 taon na
or 2 taon ba namang grahe maliban sa workout, pero nagawa pa rin niyang mapakinabangan or nagawa pa ka rin pong mapakinabangan ng Hinebra na siyang naging backup pa ni Japet Aguilar na siyang nag-iisang sentro matapos ma-injury ni Isaac Go. Pero bagamat kinapos sa finals, napakita pa rin naman niya na nasa dugo pa rin niya nananalaytay ang NSD or Never Say Die. So yun,